Ito ay aking kwento. Paano ko nga ba sisimulan ang aking kwento? Ang kwentong ito ay para sa mga magulang, kamag-anak, kaibigan, o higit man para sa lahat na malayo sa kanilang pamilya. Ako ay isang overseas Filipino worker o OFW na nagwo-work ngayon sa bansang Middle East. Way back 2019, first time kong mag-apply palabas ng bansa. Hindi ko inaakala na makakapasa at makakaya ko at may pa-process ko lahat ng aking mga documents. But before that, ang daming sacrifices akong ginawa. Lalo na nung nagpa-process pa lang ako ng mga documents ko at nag-undergo ako ng medical. Magkahalong kaba, lungkot, pawis, gutom ang sinusuong ko maghapon para makumpleto ko lang ang lahat ng mga requirements. At minsan nawawalan pa ako ng pamasahe or kulang kaya minsan naglalakad talaga ako. Pero lahat yon sa umpisa pa lang ng hamon ko sa buhay, kinaya ko. Kasi dati pangarap ko lang ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi madami akong napapanood, nababalitaan at nakikita na may magandang buhay at nakakapundar ng mga bagay-bagay para sa kanilang pamilya. Sa kagustuhan ko din na maranasan ang sinasabi nilang OFW. So, until dumating yung oras na paalis na ako, di ko mawari ang emosyon ko. Kasi halo-halong kalungkutan, kagalakan, at higit man iiwan ko ang aking pamilya. Pero lahat ng iyon tiniis ko kasi ang nasa isipan ko noon ay ang magandang kinabukasan nila. Ang dami mang naging pagsubok na kinaharap ko. Lahat ng iyon ay kinaya ko at mas lalo ko pong pinagtibay ang loob ko. Kaya masasabi ko lang, lahat ng mga OFW, magpakatatag po tayo. Kapag tayo mapapagod, magpahinga at bangon ulit. At lagi po tayong magdadasal sa araw-araw. Nawa ay gabayan tayo ng poong may kapal. At magpasasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap na at lagi tayong nasa mabuting kalusugan at kalagayan. Ito real talk mga ka-OFW. Hindi lahat ng mga OFW mapera, mayaman. Opo, malaki po ang sahod. Pero kapalit noon, puyat, pagod, samahan pa ng mga pang-aalipusta at may mga naririnig ka pang mga masasakit na salita sa mga amo natin. At swertihan lang din kung makaroon tayo ng mabait na amo. Kaya kung feeling nyo kami po ay hindi nawawalan ng pera, resibo na lang po ang aming nahawakan tuwing katapusan. Kung may matira man po, ito ay panggastos namin. Kung sakali man ay di kami sa bilhan ng mga hygiene necessities na kailangan namin para sa sarili namin. Masaya kami pag nagkaroon kami ng day off kasi doon lang kami nagkakaroon ng kunting kapahingahan at kunting kaginhawaan. Sa buong maghapon at gabi kami ay puyat at minsan kulang pa sa tulog. Sana sa lahat ng mga pamilya natin o nila na nandyan sa Pinas, kunting pahalaga at pag-iintindi sa mga kamag-anak ninyo na nasa malayo o na nandito sa ibang bansa. Dahil hindi puro hingi ang dapat nyong iniintindi, kundi kumustahin nyo po sila kung sila po ay nasa mabuting kalagayan. Sila po ay nakakakain ng maayos at nakakatulog man lang ng mahimbing. Dahil bawat sakripisyo na kanilang ginagawa ay para sa inyo. Kaya saludo ako sa lahat ng mga OFW saan mang sulok ng mundo. Ingatan at gabayan po tayong lagi ng Panginoong Diyos. Amping mga kabayan, thank you, O Lord.